Binabati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at muli isa pong kagalakan para sa akin at isang malaking pagpapala na muli mabigyan po ako ng pagkakataon upang mapagbahagi muli ng kanyang salita sa bawat isa po sa atin at sa lahat ng naaabot ng mensaheng ito via live streaming. Samahan niyo po ako sa pagpatuloy ng ating pong aralin patungkol sa ating Diyos, God who is more than enough. At ang topic po, o the title, the message na pag-uusapan po natin sa oras na ito ay yung believing God more than enough. At magpo-focus po tayo dun sa salitang believing, the power of believing. But before that, samahan niyo po muna ako na lumulog po tayo sa ating Diyos. Hingin po natin ang gabay ng ating Panginoong Hesus. Aming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan, tunay nga po na sa oras na ito, wala po kaming ibang itatas na pangalan, kundi ang pangalan niyo po, Panginoong Hesus. You deserve the highest praise. You deserve the highest adoration. You deserve the highest worship. Kaya naman patuloy ka na ipupurihin, sasambahin at dadakilain. Salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo po sa bawat sa amin upang muli magkasama-sama kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dahil nga po hiling at dalangin na gawin niyo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Linisin po ang aming mga puso at isipan at alisin niyo po ang mga pwedeng maging hadlang, Panginoon, sa paglapit po namin ito sa iyo. Blessing mo rin po sa amin, Panginoon, and believing spirit, and help us to believe on your word. Help us to trust on you, and to entrust everything unto you. Lord, salamat po. Prepare our hearts, our mind. Kayo po magsilbing guro namin sa oras na ito. Pahayag niyo po sa amin kung ano yung nais at kalooban mo. At patuloy na matuto po kami sa iyong salita. Salita mo, Panginoon, siyang bigay sa amin ng lakas, ng pag-asa, Panginoon, at malawak na kaalaman patungkol po sa iyo. Salamat po at tinatas po namin sa iyo ang oras na ito. Maging mga kasama po namin na nakatunghay sa gawaing ito na nasa kanilang mga tahanan, sa lahat ng naaabot, Panginoon, ng maaabot ng mensaheng ito, Panginoon. Programang ito, I pray na pagpalain niyo po ang bawat isa. Extend your mighty hands, Lord, to touch them and prepare their heart, Lord, na bless each and every one with a humble heart, with a teachable heart. Matuto kaming sumunod at i-apply, Panginoon, bawat aral na matatanggap po namin mula sa iyo. Salamat po sa tagumpay na kaloob mo po sa amin na tuloy nga po kailang po, O Diyos, ang aming tagumpay. Salamat po. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Gabay at panguna ng Banal na Espiritu ang aming pong hiling. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kumusta na po tayo? Sa mga nagdaang araw, marami po tayong naranasan. Amen? Tunay nga po that I do believe na na-test po yung pananampalataya ng bawat isa. Especially sa mga kabayan po natin na nakaranas ng matinding hagupit ng bagyo. Una, Rolly, and then Ulysses. Nakaranas ng mga landslide, pagbaha, na-test yung pananampalataya ng bawat isa. But I do believe na sa mga pagkakataong gano'n naranasan natin, God is still good. Sa lahat ng nangyayari, patuloy na kumikilos ang Diyos, pinaglalakip-lakip niya lahat ng bagay para sa ating kabubuti. Sa atin na tinawag ng Panginoon para sa kanyang layunin. At sa oras na ito, pag-aralan po muli natin yung patungkol sa ating Diyos who is more than enough. So, kumusta po sa mga natutunan natin this past weeks? Naranasan po ba natin yung more than enough? Pag sinabing more than enough, higit pa sa sapat. Dahil tunay nga po ng Diyos natin ay higit pa sa sapat. Amen? Sa mga pagsubok na nagdaan, sa mga nangyari, matutunan natin na patuloy na magpasalamat sa Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay laging nariyan
hanggang tumugon at upang katagpuin ang ating mga pangangailangan. Malakasin tayo at hindi tayo pagkulangin. Salamat po at magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa gabing ito about on believing God more than enough. At meron po akong subtitle na dito po tayo magpo-focus yung the power of believing. So, sa loob po ng 4 na linggo, napag-usapan na po natin yung God who is more than enough. Amen? At sa gabing ito naman po, pag-uusapan natin kung paano ba natin mararanasan yung more than enough na nagmumula sa ating Diyos. Na siya mismo yung more than enough na higit pa sa lahat, higit pa sa sapat. Na gaano man kalaki yung pangangailangan natin, kayang-kayang i-provide yun ng Panginoon at higit pa doon ang kayang ibigay ng ating Diyos. Higit pa sa ating inaasahan. Amen? So, sabi po dito, one of the greatest abilities God has given to us is our ability to believe. Amen? So, sabi dyan, isa daw po sa abilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung kakayahan na tayo ay maniwala o manampalataya. If we believe, pag tayo naniwala o nanampalataya, we can be successful. Amen? So, pag nagtiwala tayo sa ating kakayahan, nagtiwala tayo na nandiyan ang Diyos, na siya nagbigay sa atin ng kakayahan, magiging matagumpay tayo. Ano man yung ating plano, ano man yung ating nais gawin, ano man yung ating mga pangarap, ano man yung ating nais sabutin. Once we believe, we can be successful and fulfill our God-given destiny. If we believe, we will receive God's promises and miracles. Amen? So, napakalaki po ng ginagampanan ng pananampalataya o paniniwala sa mga pwedeng mangyari, matanggap o maranasan natin sa ating buhay. Kagaya na sinabi niya, pag tayo nananiwala o nanampalataya sa ating Diyos, mararanasan natin yung kanyang mga pangako at kanyang mga himala. Amen? So, marami pang mga kwento sa Bible na nakaranas ng himala mula sa ating Diyos dahil sila ay naniwala o nanampalataya. We believe we will experience the God who is more than enough. Amen? So, ang susi para maranasan natin o ma-experience yung God is more than enough ay pananampalataya. Paniniwala who God is. Paniniwala na tunay nga that our God is more than enough. Na kayang gawin ang mga bagay na higit pa sa ating inaasahan. Kaya niyang ipagkaloob yung mga bagay na higit pa sa ating hinahangad o minimithi. Kaya nga God who is more than enough. Higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating iniisip ang pwedeng gawin o pwedeng ipagkaloob sa atin ng ating Diyos. Amen? In Genesis chapter 17 verse 1 to 2, in NIV version, sabi dyan, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. The Hebrew word for God Almighty is El Shaddai. The God who is more than enough. So, yung pong El Shaddai, ibig sabihin po, no, from Hebrew word, God is more than enough. More than sufficient, it means that He has the power to complete promises of blessings and prosperity. Everything God does is over the top. More than enough, a surplus, superabundant, overflowing, good measure, pressed down, shaken together, and running
over. So kapag sinabi po natin that God Almighty or El Shaddai, He is more than enough. It is more than enough. Pag sinabing more than enough, yung sabi dyan, sufficient, sapat, higit pa sa sapat, more than sufficient, na that He has the power to complete promises, yung mga pinangako niya, meron siyang kapangyarihan na ipulpil lahat yon o gawin lahat yon. And He has the power to give the blessings na higit pa sa ating inaasahan. Na kaya niyang gawin yung mga higit pa sa bagay na o di abot ng ating pag-iisip. More than enough, higit pa sa sapat. Surplus, pag sinabing surplus, sobra-sobra. Super abundant. Sabing super abundant, maraming-marami. Diba? Saganang-sagana. Overflowing, nag-uumapaw. Good measure, sakto, yung tamang sukat o higit pa sa tamang sukat. Press down, siksik, shaken together and running over. Pag sinabing running over, nag-uumapaw. Yung sobra sa takalan, sobra sa sisidlan. Amen? Kaya siya running over, nag-uumapaw. So, ganyan yung ating Diyos. Ganyan yung pag sinabing more than enough. Amen? Pag sinabing halimbawa sa isang sisidlan, pag sinabing more than enough, kung ang kaya ng isang sisidlan, 1 kilo, so, higit pa dun sa 1 kilo yung ilalagay dun sa sisidlan. Kaya siya aapaw kasi sobra-sobra. Amen? So, yun po yung more than enough. And our God is a more than enough God. He is El Shaddai, who is more than enough. In Luke 6:38, sabi dyan, give and you will receive. Amen. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. So, sabi dyan, yung kung ano daw yung ibinigay mo, diba? So, higit pa doon. The amount you give will determine the amount you get back. The more than enough God is the one who will give back to us more than what we have given. Amen? Kaya nga press down shaken together, running over. So, ang lahat ng ito manggagaling sa ating Diyos na higit pa sa sapat. Amen? Kapag nagbigay tayo, ang ibabalik sa atin ng Panginoon, higit pa doon sa ating binigay. Amen? Because our God is more than enough. Diba? Na kung tayo nag-expect ng marami, so higit pa doon yung pwedeng gawin ng Panginoon. If we will believe on Him. Kung tayo naniniwala that our God is more than enough, talagang mararanasan talaga natin yung nag-uumapaw at sobra-sobra na pagpapala na pwede ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? So, kailangan lang natin gawin, maniwala. So, merong kwento sa Bible about a widows na naniwala sa sinabi ng isang lingkod ng Diyos who is Elisha. At mabasa po natin yan sa 2 King chapter 4 verse 1 to 7. Basahin ko po. The wife of a man from the company of prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Verse 3, Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars,
And as each is filled, put it to one side. Verse 5, she left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left." So ito po yung istorya ng isang balo na ang asawa niya ay isang lingkod ng Diyos, ngunit pumanaw na. At ang nakakalungkot po doon sa kanya pagpanaw, nag-iwan siya o nagpamana siya ng marami o malaking pagkakautang. So dahil pumanaw siya na may utang, so obligado po yung kanyang pamilya na bayaran yung mga naiwang utang niya. Sadly, dahil may pagkakautang yung asawa, lumapit itong widow kay Elisha na isang lingkod ng Diyos. At alam po natin na si Elisha ay ginagamit ng Panginoon. Through Elisha, marami pong miracles na ginawa ang Panginoon. Nung paglapit ng widow kay Elisha, sinabi ng widow yung kanilang kondisyon. At sinabi niya nga na yung asawa niya, pumanaw, may mga naiwang utang. At yung mga napagkautangan ng asawa niya, kinukuha yung dalawang anak niya para sila yung maging kabayaran. Yung dalawang anak niya maglilingkod doon sa napagkautangan ng asawa niya. So, sinabi ni Elisha sa kanya, "Ano bang may tutulong ko sa iyo? Anong meron ka sa iyong tahanan?" Sinabi ng widow na wala siyang, ang tanging meron lang siya ay isang maliit na bote ng langis. So, sinabi ni Elisha, lumapit ka sa iyong kapitbahay, manghiram ka ng empty jars o sisidlan na walang laman. Huwag ko konti, kundi manghiram ka ng marami. Amen? So, expect. Kasi sinabi nga ni Elisha, kailangan ng maraming sisidlan, di ba? So, expect more things o more blessings na paparating. So, sabi pa niya, then go inside. So, pumasok yung sintahanan, sarado niyang pinto, at magsalin ng langis sa mga nasidlan na kanilang nahiram. At napuno ang lahat ng sisidlan hanggang sa kahuli-hulihang sisidlan na kanilang nahiram mula sa kanilang mga kapitbahay. And then, sinabi nung widow kay Elisha kung anong nangyari. Napuno lahat ng lalagyan. At sinabi nga ni Elisha na ibenta yung mga langis na upang ipambayad sa pagkakautang ng kanyang asawa. At yung matitira, gamitin para sa kanilang ikabubuhay. So, napakaganda ng kwentong ito na unang makikita natin dito yung pagtugon ng Panginoon, yung miracle na ginawa ng Panginoon. May pangangailangan yung widow, and then God meet the widow's need. Amen? By providing payment for their debts. Amen? So, yung mga langis, binenta nila, pambenta para pambayad dun sa mga nautang. At hindi lang doon, God provided for their means of living. Amen? So, yung na-produce na langis, o yung mga langis na ibenta, sobra-sobra, para dun sa pambayad nila dun sa pagkakautang. So, ganyan magpala po ang ating Panginoon. Amen? That sometimes when we are asking favor or blessings from the Lord, dahil meron tayong pangangailangan, pag tumugon ang Diyos, sobra-sobra po doon. Kagaya nung nangyari dito sa widows, amen, at sa kanyang mga anak na yung ibinigay ng Panginoon, higit pa doon sa pambayad nila
doon sa naiwang utang ng kanyang asawa. At yung natira, magagamit nila para sa kanilang ikabubuhay. Amen? At hindi lang po doon. Pangatlo, God saved the widow's children from being slave of their creditor. Amen? So, ang Diyos pag tumugon at nag-provide, higit pa sa ating pangangailangan at higit pa sa ating inaasahan. Ang kagandahan lang po dito sa ginawa ng widows kung bakit nila naranasan yung more than enough provision ng Panginoon dahil unang-una naniwala sila. At kaakibat na sa paniniwala nila ay yung pagsunod. Amen? May pinagawa si Elisha dun sa widows at sa kanyang mga anak at agad-agad sumunod sila sa pinagawa ni Elisha. Sinabi ni Elisha na manghiram sila ng maraming sisidlan. Then, nanghiram sila ng maraming sisidlan. Pangalawa, punuin ng langis. Salin yung langis doon sa mga sisidlan. Hindi sila nagtanong, di ba? Kasi alam nila ko, konti lang yung langis eh. Di ba? Pero wala silang pag-aalinlangan na sumunod sa pinag-uutos ni Elisha. Sa mga kapatid, ang lessons na ibinibigay sa atin ng Panginoon, mararanasan natin yung more than enough provision ng Panginoon, more than enough na pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Once we believe, truly believe on Him, na yung buo, yung ating paniniwala, walang pag-aalinlangan. At ang kaakibat ng ating paniniwala ay yung pagsunod. Amen? Na kagaya nga sinabi sa James 2:26, faith without work is dead. Amen? Nakaakibat ng ating pananampalataya ay yung gawa. So, sumunod. Diba? Yung widows at yung mga anak nila sa pinag-uutos ni Elisha. At dahil sumunod sila, unang-una naniwala sila. Pangalawa, dahil sumunod sila, hindi sila nag-alinlangan. Kaya naranasan nila yung tulong o yung provision ng Panginoon. Higit pa sa kanilang inaasahan, higit pa sa kanilang hinihiling, higit pa sa kanilang pangangailangan ang itinugon ng Panginoon. Amen? Higit pa dun sa pambayad ng utang na naiwan ng asawa nila. Meron pa silang minasobra at yung magagamit nila sa pamumuhay nila. Amen? Pangatlo, sinave yung mga anak niya upang hindi maging alipin ng mga creditor na asawa niya. So, ganun kabuti. Ganun kabait ang Diyos. Amen? Sa mga nagtitiwala, sumusunod na walang pag-aalinlangan sa Kanya. So, kaakibat ng paniniwala, pananampalataya, ay gawa. Kumilos tayo base sa ating pananampalataya. Amen? Kung naniniwala tayo that our God is more than enough, so sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Kung meron tayong favor na hinihingi sa ating Diyos, at merong nais na ipagawa sa atin ng Diyos, kung tayo naniniwala sa Kanya, susunod tayo sa Kanya. Gagawin natin kung ano pinapagawa sa Kanya. Amen? Dahil pag tayo sumunod sa Diyos, kapag tayo naniniwala sa Diyos, mararanasan natin more than enough. Amen? So, tuloy po tayo. The power of believing. At ito naman po, isang kwento. Dun sa, kung yung widow naniwala, kaya naranasan niya yung God who is more than enough, yung abundant provision ng Panginoon. Ito naman po, basahin po natin yung pangalawang kwento na matatagpan po sa 2 King chapter 7 verse 1 to 20. So, medyo mahaba po ito. So, ilang verses lang po and then kukwento ko na lang po yung buong pangyayari. In 2 King chapter 7 verse 1 to 2, sabi dyan, Elisha replied, Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time, tomorrow, a seah of finest flour will be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it.
So, ang kwento pong ito ay nangyari on the time na nakaranas ng matinding taggutom ang bansang Samaria. So, nagsalita si Elisha at sinabi niya kung ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon na sabi niya, about this time tomorrow, o bukas, na yung a seah of finest flour will be sold for a shekels. So, hindi naniwala. Amen, yung officer, yung king, sabi niya kahit buksan pa ang floodgates of heaven, hindi ito mangyayari. Amen, kasi kita niya kita niya yung sitwasyon nila on that time. Kita niya yung nararanasan ng mga taong kagutuman o yung famine on that time. Kaya hindi siya naniwala sa kapahayagan ng Diyos through prophet Elisha. At pansinin po natin kung ano po yung nangyari. So, meron pong 4 na ketungin na nag-usap-usap sila. Sabi nila, bakit tayo mamamaluktot at maghihintay ng kamatayan? Sa verse 3 po yan. Sabi diyan, kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo ng gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin na tayo, matatapos na ang ating paghihirap. So, yung 4 na ketungin, nag-usap-usap. So, kasama po sila sa nakakaranas ng kagutuman on that time. So, kasi panahon po ng taggutom sa bansang Samaria. So, nag-usap po sila, bakit tayo mananatili, ba't ni tayo kumilos? Diba? Sabi nila, kung pupunta tayo sa bayan, mamatay tayo sa gutom. Diba? Kung mananatili lang tayo dito, mamatay din tayo. So, napagkaisa nila na pumunta na lang sila sa kampo ng Syria. Sabi nila, kung hindi niya tayo patayin, di mabuti. So, kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Amen. So, nakakatuwa yung pag-uusap na nangyari dun sa 4. Oo nga naman, di ba? So, nasa isip nila, isa rin lang naman ang patutunguhan nila. Di ba? Kung hindi sila kikilos, mamatay sila. Diba? So, kaysa maghintay sila na mamatay sila sa gutom, so, pumunta na lang sila dun sa kampo ng kaaway, sa kampo ng Assyria. Sabi nga nila, kung patayin nila tayo, di mabuti, matatapos na kanilang paghihirap. Oo nga naman, di ba? Kaya sa antayin na lang nilang mamatay kaysa sa gutom. So, they take a risk. Diba? So, gumawa sila ng hakbang na kung patayin sila, edi mas mainam dahil tapos na yung paghihirap nila. Hindi na sila magugutom kasi patay na diba? Pero, yan. So, nagpunta nga sila doon sa kampo ng Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng ragasa ng maraming kabayo at karuwahe. Dahil dito, inakalan lang nakapagkasundo ang hari ng Israel sa mga hari ng Eteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya't lumigas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon. Kanya-kanya silang takbo para ligtas ng kanilang buhay. So pagpunta nila doon sa kampo ng Syria, wala na silang nadatnan doon ng mga sundalo ng Syria. Bakit? Dahil sa pagkilos na ginawa ng Panginoon. Amen? So, dahil sa kapangyarihan ni Yahweh, yan, ang mga kawal ng Syria ay akala nila may paparating sila dahil may nakarinig sila mga ragasa na maraming kabayo at karwahe. So, akala nila mga kawal yon ng Israelita. So, tumakas sila, iniwan nila ang kampo. So, madaling salita, pagdating nila doon sa kampo ng Syria, wala na doon kahit isa mang Assyria. So, nadat na nung 4 na ketungin, yung mga pagkain, mga kagamitan, mga kabayo, o lahat, iniwan ng Assyria doon sa kampo. So, pumasok sila doon sa mga tolda, kumain sila, uminom,
nagpakabusog. Yan, kasi gutom sila eh. Sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak, mga damit, lahat ng naroon, tinago nila. Pagkatapos, pinasok nila ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon. Ngunit after noon, napag-isip-isip nila na hindi tama yung kanilang ginagawa, na parang sinasarili nila yung pagpapala na galing sa Diyos. Kasi sabi niya, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito, di natin dapat sarilinin. hindi dapat natin pinagwalang bahala hanggang bukas ng umaga, pagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, paalam natin ito sa hari. Yan, so yung naranasan nila, pinarating nila sa hari, pinaalam nila na wala na yung mga kawal ng Assyrian sa kanilang mga kampo. Pero naiwan doon lahat ng gamit, pagkain ng mga Assyrian. So nung una, hindi pa naniwala yung hari. Sabi nung hari na baka trap lang yun. Diba? Na siyempre pupunta sila doon at alam ng mga Assyrian na nakakaranas sila ng taggutom. So pag pumunta sila doon, huhulihin nila o sasakupin sila ng mga Assyrian. Pero nang gabi rin yun, itusan yung hari, yung kanyang mga kawal upang mag-search doon sa kampo. At nadatnan nga nila na wala na ni isa mang kawal doon sa kampo. So, sa verse 16, nagpunta ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at hinalughog ang lahat ng tolda. Kaya nga, yan, natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, isang pirasong pilak ang bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal na sibada. Verse 17, ang kapitan ng pinagbantay sa pagpasok ng lungsod, na magdagsaan ang mga tao'y nasagasaan siya at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Pagkat nang sabihin nga ni Eliseo sa hari na bukas ay makabibili ng 2 takal na sibada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 pirasong pilak, ang kapitang ito ang nagsabing hindi magkakatotoo iyon bukas man ni Yahweh, buksan man ni Yahweh ang langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang harinang sinasabi ko. Gayon nga ang nangyari, na magdagsaan ang mga tao ay namatay siya sa pagpasok ng lungsod. Amen. So, nakakalungkot po yung nangyari doon sa kawal ng hari. Amen. Na yung officer na hindi naniwala, yung officer ng hari na hindi naniwala sa pahayag ng Diyos sa magitan ni Elisha, hindi siya naniwala, kaya hindi niya naranasan yung provision ng Panginoon. Hindi niya naranasan yung pagpapala. Amen? Dahil Diyos na ang nagpahayag, pero hindi siya naniwala. Sabi niya nga, kahit buksan pa ng Diyos ang langit, diba? The floodgates of heaven, hindi magkakatotoo yung sinasabi ni Elisha. Diba? Na yung arena, mabibili lang. Yung 1 takal ng arena, mabibili lang sa 1 piraso ng hilak. So, nakakalungkot, diba? So, ganyan yung pwedeng mangyari. Amen? Kapag nagpahayag ang Diyos, magitan ng kanyang mga lingkod, hindi tayo naniwala. Kapatid, baka the same thing yung maranasan natin. Amen? Na ando na yung provision ng Panginoon sa mga Israelites. Amen? Naging masagana na ulit sila. Lahat nakatikim ng masaganang provision ng Panginoon. Pero dahil siya, yung tanging siya lang, hindi naniwala, hindi sumampalataya sa kapahayagan ng Panginoon, hindi niya naranasan. Bakit? On that day, nag-provide ang Panginoon, dahil hindi siya naniwala, yan, na-stampede po siya. So, nung dumating yung mga tao, naapakan siya. So, on that time, namatay po siya.
So, nakakalungkot yung nangyari sa kanya. Amen? Hindi lang niya naranasan yung provision, yung masaganang provision ng Panginoon, nawala pa yung kanyang buhay. So, that is the power of believing. Amen? Kung anong sinabi ng Panginoon, it shall come to pass. Amen? Pag sinabi ng Diyos na, I will never leave you, nor forsake you, so, totoo po yun. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Ano man ang mangyari. Diba? Naranasan natin yung malalakas na bagyo, pero salamat sa Panginoon. Amen? Buhay pa rin tayo. Hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. At kung tutusin, sobra-sobra pa yung pagpapala ng Panginoon. Because of unbelief, the king's officer only saw, but did not taste the abundant provision of the Lord. Amen? So, yun yung sinabi ni Elisha. Kasi hindi siya naniwala. Amen? Pero kung naniwala siya, isa siya sa, he will not only see, but he will also taste the abundant provisions of the Lord. So, kapatid, malaki po ang ginagampanan, amen, sa buhay natin, mga Kristiyano. Yung totoong paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Buhay ang Diyos, tapat siya sa kanyang salita. Kung ano kanyang sinabi, kanyang ginagawa. Amen? In John 11:40, sabi dyan, Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sinabi po ito ni Jesus kay Martha on the time na namatay si Lazarus at pumunta si Jesus doon sa libingan ni Lazarus. Amen? So, there is doubt in Martha's heart. Sabi pa nga niya nung sinabi ng Panginoon na buksan yung libingan ni Lazarus, anong sinabi niya, Panginoon, maaaring nangangamoy na. Diba? So, andun yung pag-aalinlangan sa pwedeng gawin ng Panginoon sa kapangyarihan ng Diyos. So, kapatid, kung gusto talaga nating makita yung kaluwalhatian ng Diyos, maranasan ang kabutihan ng Panginoon. Maranasan yung higit pa sa sapat na pwedeng pagkaloob sa atin ng Panginoon. Isa lang yung susi. Believe. Amen? Believe on Jesus. Believe on our God who is more than enough. Believe on what He can do. Amen? Yamang alam natin, our God is a powerful God. Our God is an everlasting God. Walang imposible sa ating Diyos. So many stories, napakaraming stories sa Bible, nagpapatunay ng Diyos ay makapangyarihan. Sa Kanya walang imposible. Amen? Kapag siya nagbigay, higit pa sa sapat. In Mark 11:24, ay pa dyan, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen? So, isa lang talaga ang susi. Maniwala tayo, manampalataya tayo. Ito may inaasahan natin. Ano man yung inihiling natin sa ating Panginoon, matatanggap po natin. Amen? In Hebrews 11:6, sabi dyan, And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen? Tayo daw na lumalapit sa Kanya, dapat naniniwala tayo, talagang andyan nga ang Diyos. That He exists. Amen? And that He reward those who earnestly seek Him. Tiwala lang, kapatid. Tiwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa pwedeng gawin ng ating Diyos. At higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating higit pa doon sa ating inaasahan ang pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Amen?
So, salamat po sa Diyos na nakita natin yung pag-aralan natin yung dalawang stories on the Bible. Isa, naniwala siya, sumunod siya. Kaya naranasan niya yung biyaya, yung masaganang provision ng Panginoon. Yun yung widows. Amen? Pangalawa, ito yung hindi naniwala. Yung officer of the king na hindi naniwala sa sinabi ng Diyos, sa kapahayagan ng Panginoon, sa pamagitan ng kanyang lingkod. Ang nangyari, hindi niya naranasan yung more than enough na Diyos. Amen? So kapatid, itinuturo sa atin dito ng ating Panginoon, isa lang ang susi. Pang maranasan natin, God is more than enough. Just believe. Amen? Believe that our God is more than enough. Believe that our God is a great, great God. Believe that God can do everything, can provide everything. Amen? Ano man sitwasyon natin, ano man pinagdadaanan natin, ano man pangangailangan natin. Kapatid, maniwala lang tayo sa ating Diyos. That He can help us, that He can provide us. Mararanasan natin yung tulong, provision, at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Salamat po sa Panginoon, and I pray na pagpala po tayo ng kanyang salita at tumibay yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Just believe on the Lord. Amen? There's power in believing. Salamat po. Tayo po lahat ay tumulog sa ating Diyos. Magkita po ng maiksing panalangin. Aming Diyos, salamat po sa mensahe niyo po na ibinigay niyo po sa amin. Kung kami ay mananampalataya sa iyo, maniniwala sa iyo, Panginoon, tunay nga po na mararanasan ka namin sa aming buhay. You, the God who is more than enough. Niniwala po kami, Panginoon, na patuloy na mararanasan namin yung masaganang biyaya mo po sa aming buhay. Patuloy kami susunod at maniniwala sa iyo, Panginoon. Salamat po. Help us to keep and treasure your word into our heart. Ito po ay maging gabay namin, Panginoon. Set our heart, our mind on you, na anumang nangyayari, Panginoon, patuloy lang kayo magtiwala at umasa sa iyo, Panginoon. Ay pagkatiwala namin sa iyo ang lahat, O Diyos. Yamang nalalaman po namin na kayong Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya ng iyong mga anak. Lagi kang nariyan, Panginoon, to help us and to strengthen us, Panginoon. Salamat po, salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. At dalayan ko rin po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapakinig ng iyong salita. Alam po kailang pangangailangan, Lord. Let them experience more than enough, Panginoon. Nahigit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. Ang maranasan nila, Panginoon. Tulong at provision na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bless them more and more, O God. Abundantly, Panginoon. Napagpalain niyo po ang iyong mga anak upang patuloy na maging daluyan ng pagpapala mo po. Ang mga anak mo, O Diyos, na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa iyo. Bless your church, the whole JSMC, Panginoon. All our pastors, leaders, workers, and members. Ano po yung pangangailangan ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na tumugon, Panginoon. Dalayan ko rin po yung protection niyo po sa amin, sa aming pamilya, sa lahat ng umal sa buhay. Lord, kayo po, Panginoon, ang humawak sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po. Sealed everything that we have learned from you. I pray na tulong mo rin po yung ay mga kababayan na hanggang ngayon, hindi pa rin po nakakaahon, Panginoon, dahil po sa naranasan nila, Panginoon, epekto ng mga bagyong nagdaan. Lord, you are ever-present help, O God. Thank you na po ang aming pag-asa. And I pray, Lord, for your mercy, for your powerful move, Panginoon. Mapagtagumpayan, O Diyos, na kababayan po namin ito. Yung kailang dinadanas, Panginoon. Epekto, O God, na naranasan po nilang bagyo. Lord, salamat dahil higit pa po kayo sa lahat, Panginoon. Gaano mang kalaki na problema kinakarap po ng bawat isa, higit kang malaki doon, Panginoon. At salamat po, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Kayo po, Panginoon, ang patuloy po namin susundin pagtitiwalaan.
mangyari, hindi po kami dapat matakot, Panginoon. Hindi mo kami dapat magamba dahil nariyan ka. God who is more than enough, who supplied everything that we need. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasabat mo nagkakatiwala. Sa po lahat ng papuri at pagsamba na hindi pa kailanman. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.